Magandang gabi, Ma'am Ja. Ako si Glenda, 48 taong gulang, at ina sa aking tatlong anak. Nais kong ibahaging aking kwentong katatakutan sa inyo. Ako'y isang nurse sa isang matandang ospital dito sa Pangasinan. Ibabahagi ko sa inyo ang totoong nangyari at na-experience ko mismo. Ako'y halos 20 years ng nurse. Nangyari ito noong ako'y baguhang nurse pa lamang. Noong aking unang araw, gaya ng fresh graduate at kakapasa pa lamang ng board exam, ako'y excited ng magtrabaho. Bata pa lamang ako, ay pangarap ko ng maging nurse dahil lumaki ko na puno ng nurse ang propesyon ng aking mga kamag-anak. Dumating ang aking unang araw sa ospital. Gaya ng aking iniisip, puno ang ospital ng mga pangyayari na hindi karaniwang mangyari sa ating pang-araw-araw. Sa aking paningin, ay ang ospital ang pinakamalungkot na lugar sa buong mundo dahil lahat ng pasakit at pahirap ay nandito na. Merong nag-aagaw buhay, merong mga namamatay, at merong hirap sa pinansyal. Aaminin ko, na unang araw ko pa lamang sa ospital ay masama ng aking pakaramdam. Para bang kahit saan ka magpunta, ay may laging malamig na hangin na dumadapo sa iyo. Dagdag pa dito, ang kakaibang amoy na pinaghalo-halo na sigurong amoy ng mga gamot at iba pa. Lumipas ang ilang araw, ay napunta ako sa isang pasyente na puro matatanda ang naka-admit. Habang inaayos ko ang kanyang mga detalye at ginagawa kong aking rounds, ay nagulat ako sa sinabi ng matanda sa akin. Ineng, sino ba yung batang sunod ng sunod sa iyo tuwing iikot ka dito sa amin? Sino pong bata, tay? Wala po akong kasamang bata. Mag-isa lang po akong umiikot tuwing pupunta po ako sa inyo. May napapansin kasi kong bata na sunod ng sunod sa iyo. Minsan nga'y kumakaway pa ito sa iyo sa malayo. Naku tay, baka gunig-gunin niyo lang po iyon. Wala naman po akong napapansin na sumusunod sa akin. Hindi kaya multo iyon, ineng? Seryosong tanong ng matanda. Multo? Totoo po bang mga multo, tay? Hindi po kasi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Pero parang minsan nga po'y gusto ko na ding maniwala. Totoo sila, ineng. Tumanda na ako sa mundong ito. Marami na akong na-experience sa mga kakaiba. Noong una, ay di ako naniniwala sa mga sinasabi ng matatanda. Ngunit maniwala ka, totoo sila. Seryosong pagkasabi ng matanda. Nako tay, parang natakot naman ako. Ang dami pa namang kwento-kwento dito sa ospital na meron niyang nagpaparamdam. Minsan talaga'y parang gusto ko nang maniwala eh. Hindi naman sa tinatakot kita, ineng. Pero pakiramdaman mong mabuti ang batang susunod-sunod sa iyo. Katunayan nga, ay nakatitig ito sa atin ngayon. Nasa likod siya ng pinto. Hindi siya gumagalaw. Ngunit nakatitig lamang siya sa atin. Agad akong tumingin sa pinto. Ngunit wala naman akong nakita. Aaminin kong habang sinasabi ng matanda iyon, ay kinikilabutan ako. Huling bilin pa nito sa akin, ay tuwing uuwi daw ako sa aming bahay, ay ugaliin ko daw na magpagpag para walang makasunod sa aking masamang espiritu. Nagpunta naman ako sa isang pasyenteng kakatapos lamang manganak para bigyan ito ng pagkain. Nagkwento ito sa akin at nagkamustahan kami. Salamat po, Nurse Glenda. Nilagay ko ang pagkain sa kanyang higaan. Oh, ito na yung pagkain mo. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Nakita ko ang baby mo. Ang healthy at ang gandang babae. Manang-mana sa'yo. Buti na nga lang po, Nurse Glenda. At sa akin nagmana at hindi sa ama niya. Pabiro nitong sabi. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Salamat sa Diyos at kinaya mong mag-normal delivery kahit may sakit ka sa puso. Nag-aalala nga kami, baka hindi mo kayanin. Ba't mo kasi pinilit mag-normal? Masyadong risky yun. May crack na kasi ang puso mo. Kaya kung may balak kang mag-anak ulit, ay wag muna. Isaalang-alang mo muna ang buhay mo. Babalik din ang pera, pero ang buhay mo isa lang. Salamat sa Diyos, Nurse Glenda, at nakaraos naman po ako. Talagang gipit lang po ako at hindi ko alam kung saan po kukuha ang asawa ko ng pera kung magpapasiis ako. Pero kukuhanin ko po ang advice mo. Baka po humabol pa kami ng isa pagkaya na. O siya, bago kaya gumawa ng isa pa, magpagaling ka muna at enjoyin mo muna ang pagkabibi ng baby mo. Oo nga po eh.
Siya nga po pala, Nurse Glenda. Ayoko man po kayong takutin, pero ikukwento ko pa din po sa inyo. Kanina habang nasa CR ako, pagpasok ko, may nakita akong demonyo na nakatingin at nakangiti sa akin. Natakot ako nung nakita ko yun. Wala pa kasi ang nanay ko eh. Pwede bang pakitawagan ng aking asawa? Oo naman. Grabe naman ang nakita mo. Baka naman malikmata ka lang. Sana nga po, Nurse Glenda eh. Tinawagan namin ang kanyang asawa at sinabi ang nangyari. Agad naman nagpunta ang kanyang asawa. Sa aking isip, ay baka dala lamang ito ng postpartum at mga iniinom niyang gamot. Kaya naiisip ito. Lumipas ang 2 oras, ay nabalitaan ko na lamang na inatake ito at nakomatose. At di kalaunan, ay namatay na din siya. Kinuwento din sa akin ng kanyang nanay ang kinuwento sa kanya ng anak niya. Naniniwala sila na ang demonyong nakita niya sa CR ay ang kanyang sundo or premonition nito na namatay na siya. Ilan lamang yan sa mga kwento ng aking naranasan at napakinggan mula sa mga pasyente ng ospital. Hindi ko sukat akalain na may experience at makikita ko mismo ito sa aking sariling mga mata. Habang ako'y nasa break at kausap kong aking kapwa nurse na si Bing, napagkwentuhan namin ang mga nakakatakot na nangyari dito sa ospital. Kumusta ka naman dito, Bing? Wala bang nagpaparamdam sa iyong kaluluwa dito? Ay naku, Glenda. Pag magpaparamdam lang, marami. Sa katunayan nga kahit sang ospital naman meron. Lalo na dito sa atin, provincial hospital. Ang daming pasyenteng pumapasok at lumalabas araw-araw. Nasanay na lamang ako sa mga ganyan Pero minsan, nakakatakot din talaga pag nagpaparamdam sila. Lalo dyan sa papuntang morgue. Minsan nadaan ako dyan. May sumusunod na yapak sa akin. Ngunit paglilingunin ko naman, ako lang mag-isa doon. Ganoon ba? Nako, may sasadyain pa naman ako dun mamaya. May i-check akong details Wala yan. Basta wag mo lang papansinin. Gusto mo samahan kita mamaya? Sige ba, kung hindi kita maaabala sa rounds mo Pagkatapos ng 2 oras, ay nagkita kami ni Bing sa may kantin at sinamahan niya ako sa morgue. Iba palang pakiramdam sa loob ng morgue. May amoy na hindi naman mabaho, pero parang may amoy nakakaiba. Na kapag naamoy mo ito, ay tila kikilabutan ka. Siguro kapag naamoy mo ito, ay mararamdaman mo ang kilabot. Dahil siguro na alam mo din na puno ng patay na tao ang lugar na iyon. Habang hinahanap namin ni Bing ang mga detalye, napaligid sa amin ang mga patay na tao. Sa bungad at pinto pa lang, ay sinalubong na kami ng nakahigang patay na tao. Nataon naman na kaming dalawa lang ni Bing dito. Habang hinahanap namin ang detalye na kailangan ko, bigla kong naramdaman na may naglalakad papunta sa morgue. Iniisip namin na pabalik ng bantay ng morgue. Oh, ayan na pala yung bantay dito Itanong na lang natin sa kanya. Oo nga, mas mabuti pa. Ang hirap din maghanap dito, hindi natin kabisado. Ngunit nagulat ako sa aking nasaksihan. Habang papalapit ang tunog ng yapak ng sapatos, ay bigla itong nawala. Sinilip namin ni Bing, ngunit wala naman palang tao sa koridor. Noong pabalik na kami ng morgue, ay narinig na naman namin ang yapak. Ngunit sa pagkakataon na ito, ay nasa loob na ito ng morgue. Ako'y nakakaramdam na ng takot ng mga oras na iyon. Pero tumuloy pa din kami. Ngunit habang naghahanap kami, ay patuloy ang lakad ng aming naririnig hanggang sa mahanap na namin ang detalye na hinahanap ko. Noong kami papaalis na ng morgue at patungo na sa koridor, ay patuloy ang tunog ng yapak ng sapatos. Ngunit ngayon, ay tila sinusundan kami nito. Gaya rin ng kwento ni Bing sa akin. Simula noon, ay naniwala na ako sa kwento niya tungkol sa yapak sa morgue. Habang kami nagkwekwentuhan habang nagbe-break at nanananghalian, tuloy-tuloy ang pagbabahagi namin ng istorya tungkol sa mga na-experience namin na nakakatakot dito sa ospital. Halos lahat kaming nurse dito ay nakakaramdam ng mga kakaiba at nakakatakot na bagay dito sa ospital. Simula noon, ay naging hobby na naming tuwing tanghalian ang magkwento ng mga na-experience na nakakatakot dito sa ospital. Alam niyo ba, sinamahan ko si Glenda sa morgue. Naranasan niya din ang narinig natin.
Yung yapak ng sapatos sa loob nun. Ay, naku Glenda. Totoo yan. Halos lahat yata kami dito yung naranasan na yan eh. Normal na yan dito. Basta kung sakaling maramdaman mo ito ulit, huwag mo nalang papansinin. Mentras mo kasing pinapansin, lalong nagpapapansin ito sa'yo. Kaya dedmahin mo lang. Oo nga eh. Grabe pala dito sa ospital no. Totoo pala talagang mga kwento doon. Hindi talaga ako naniniwala eh. Pero ngayon, lalo na't narinig ko mismo sa sarili kong tenga. Buti na lamang ay puro tunog lang at hindi katulad yung nakikita mismo sila. Baka magtatakbo na ako sa takot noon. Pabiro kong sabi sa kanila. Totoo sila. Ngunit hindi nga lang natin sila nakikita. Ngunit ako nakita ko sila eh. May bata ngang nakatingin sa'yo ngayon. Nakasando ito. At iisa lang ang tsinelas na suot. Masama ang tingin nito sa'yo. Mag-iingat ka lang, Glenda. Magdadasal ka palagi. Kinilabutan ako sa sinabi ni Nurse Tess noon. Tugma ito sa kwento. Nang matanda na sinabi din mayroong batang lalaking susunod-sunod sa akin. Sa pagkakataong ito, ay naniniwala na ako sa kanilang mga sinasabi. Saktong-sakto pala, Glenda. Magra-rounds ka sa kabilang building. May kasama kang bata. Pabiro nitong sabi sa akin. Ngunit sa aking kalooban, ay natatakot ako. Dahil hindi naman ako sanay na maramdaman ng ganitong pakiramdam. Habang naglalakad ako papuntang kabilang building, ay may sumisitsit sa akin noon nung ako'y napadaan sa halamang papuntang kabilang building. Sinisilip ko lahat ng halaman at baka may nakatago lamang na nangtitrip sa akin. Hanggang sa sumilip ako at hinawi kong isang malaking halaman. At laking gulat ko noong nakita ko ang bata na multo na sinasabi nila sa akin. Masama ang tingin nito sa akin at tila ba may sinasabi sa akin. Ngunit hindi ito maintindihan. Natakot ako at napaatras sa aking kinatatayuan. Sinampal-sampal ko ang aking sarili dahil baka ako'y namamalikmata lamang at nasa isip ko lamang iyon dahil sa mga kinukwento ng aking mga kasamang nurse dito sa ospital. Pagkatapos noon, ay dumiretso na ako sa kabilang building para gawin ang aking rounds. Nararamdaman ko na ako'y naiihi kaya dumiretso ako sa restroom para umihi. Habang ako'y umiihi, ay nararamdaman ko ang tunog at yapak na papunta sa direksyon ko. Habang papalapit, ay lumalakas din ang tunog ng aking naririnig. Noong lumapit na ang tunog, sandali itong huminto at laking gulat ko noong nakita ko ang paa ng bata. Isa lang ang tsinelas at yung isang paa naman ay wala. Kumakatok ito sa pintuan ko at ako naman ay sinisigaw na, "Tigilan mo ako! Nagtatrabaho lang ako dito." Dala ng takot ko ay nabanggit ko ang mga salitang to. Agad-agad ko naman inayos ang damit ko para malabas na. Ngunit ramdam ko pa rin ang takot sa aking dibdib. Habang ako'y nagra-rounds, ay tila may naglalaro ng aming radio. Tinanong ko ito, ngunit walang sumasagot. Habang ako'y naglalakad, tumunog na naman ang radio at napansin kong may pumipindot nito. Habang ito'y nakapindot, ay may naririnig akong tawa ng bata. Dito ako natakot ng gusto. Nagtatakbo ako papunta sa aming kwarto at kwento ito sa aking mga kasamang nurse. Dala ng takot, ay pinauwi na lamang muna nila ako upang makapagpahinga. Hindi ko kinaya madamdya ang aking na-experience. Kaya agad naman akong huminto at nag-resign sa aking trabaho. Halos 1 taon din akong nagpahinga sa pagtatrabaho dahil sa mga nangyaring iyon. Makalipas naman ng 1 taon, ay bumalik ako sa ibang ospital. Ngunit gaya ng sabi nila, normal na ito sa mga ospital. Sa pagtagal, ay nasanay na rin ako. Hindi ko na lamang pinapansin ang mga paramdam nila. Hanggang ngayon, ay nagtatrabaho pa rin ako bilang nurse dito sa aming probinsya. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa ating mga tigapakinig at sa iyo, Ma'am Ja.